At saka, siya yung, ang masahan ko sa mga kapatid niya. Masunurin naman. Masyado siya attached sa mga kapatid niya. Pag, umalis kami ni Daddy. Tapos, kahit tulog na yung maid. Tapos, pag narinig niya umiyak yung mga kapatid niya ng bata, siya magtitimpla ng dede. Bata pa lang, puno na si Ella ng pangarap na mapasok ang mundo ng showbiz. Dito sa stage. Tapos may background, alam niya yung kanta. Kanta siya, tapos kakaway-kaway pa siya. Parang pa-concert ko. Kasi gusto na yun. Gusto na laging siya, napapanood. Nagsikap at sinubok ang kanyang kapalaran. Taong 2004 na sumali sa isang kiddie talent search. Naging suki ng mga auditions. Naging extra at talent sa iba't ibang TV programs. Hanggang sa nakatanggap ng mga supporting roles mula sa iba't ibang mga teleserye. Ngunit sabi nga nila, ang lahat ng pagsisikap at pagtsatsaga may katumbas na magandang bunga. Hindi na po napaniwalaan na yun na yung time ko. Yung mga bapila, pag-audition, tapos makukuha. Ano po sinasabi niya pag-audition? Ay, hindi ako nagsabi sa kanya na iyaan mo, darating yung time mo. Tutunugan niya. Kailan yun? Hindi ko alam eh. Kasi mag-pray ka lang pa. Darating din yun. Ate Ella, proud kami sa'yo. Simula noon pa, mas lalo na ngayon. Ay na yung dream. So, ngayon, hindi pa rin mga biyaya na binibigay sa atin. I love you. Ngayon, ang dating extra na si Ella handa na maging bida sa pinakabagong primetime pasta-serye ng ABS-CBN, ang Ariana. Ngayong hapon, ang pinakabagong magpapasaya ng ating gabi, Ella Cruz, live, Fresh Buzz! Fresh Buzz! Okay, parang hindi ka namayak. Ibibigay ko na muna yung bulaklak mo. Kasi alam niyo, while watching the VTR, walang ginawa si Ella kundi talaga lumuha dahil nag-touch siya doon sa mga sinabi ng mami niya. Actually, while reading the whole profile nung story mo, naantig din ang puso ko. Dahil nagsimula ka talaga from the very bottom, simula sa pagpila hanggang sa pag-extra, pagkuha ng small roles, until finally, you landed this biggest break na pinakahihintay ninyo ng mami mo. And you're very lucky kasi napanood ko yung mami mo. She's really supporting you all the way. Napaka-importante niyan. Talagang simula nung mga nag-audition para po kami, pinapila, mga supporting roles. Siya na po yung palagi kong kasama simula nung mga taping, siya lang, kahit po yata, siya pa rin nag-drive po. Kasi wala po kami pay, wala kami driver, si mama lang po talaga. Tapos siya yung tumutulong sa akin para mabag ko yung pangarap ko. So talaga, sobrang, napasalamat ko sa kanya kasi hindi niya ako pinabayaan. Talagang tinulungan niya po akong abutin yung pangarap ko. So talagang, love na lang po si mama. Ngayon ko na so much. At kitang-kita naman namin yan at saka yung pagmamahal sa'yo ng mga magulang mo. Actually, napaka-importante niyan, lalo na kapag may pangarap ka, nakasuporta sa'yo mga magulang mo. Mas lumalakas yung loob mo, mas lalo kang nagiging determinado. During those times na pumipila ka sa mga auditions, so syempre may mga auditions na hindi tayo makukuha, minsan mare-reject tayo. Ano yung sinasabi mo lagi sa mami mo? Siyempre po talaga so, mama, bakit gano'n? Lagi naman ako nag-audition. Gagawa ko naman yung best ko lahat na makakaya ko. Bakit hindi ako yung nakukuha? Ano sinasabi niya? Sabihin lang sa akin ni mama. Siguro kasi, hindi pa ito yung role para sa'yo. Hindi pa ito yung panahon mo para sumikat. Maghintay ka lang. Mag-pray ka lang. Darating din yung panahon mo para sumikat. Totoo yan. Alam mo, para talaga sa mga aspiring and talagang striving to be a part of this industry, sabi nga nila, success doesn't necessarily come to those who are talented. It comes to those who are more persistent and talagang determinado. So,
balikan lang natin yung story mo nung nagsisimula ka. Kasi bago mag-start yung interview, kausap ko siya. Nag-start ka talaga sa Little Miss Philippines. O, nag-cruise na pala ang landas namin. Dahil nung time na yun, sino nag-host ng Little Miss Philippines? Kayo po, isa po kayo sa Oh my goodness! Hindi ba? Bata pa ako noon. Kaka-17 ko lang po noon. Yung Little Miss Philippines. Ito po yun Kailangan po ko take VHS pa po noong time na yun. Ni-record po yun ng papa ko. Kayo pa po talaga nag-host. Oh my goodness. Sino naman mag-akala after 10 years mapupus uli ang landas natin? Pero this time, hindi na bilang isang Little Miss Philippines, kundi primetime princess ng ABS-CBN. Diba? Actually, sabi nila, during daw nung press con, during ng mga interview, lagi ka daw lumuluha kasi you're so overwhelmed. Sobra po. Kasi hindi na po overwhelmed kasi sobrang thankful. Ang laki kasi ng tiwala binigay po sa akin ng ABS kasi hindi ko na po ina-expect na... Nung nakuha mo tong call na to for this audition, anong sinabi sa'yo? Una po kasi parang, sige, try natin siya for young Christine sa dahil sa pag-ibig. Okay, doon nagsimula. So doon po, nung time na yun, laging pinapatawag si Mama, lagi kami pupunta sa ABS. So doon, nagtataka na po ako hanggang sa dumating yung time na nagta-training na po ako, na yun nga, ilunach na po na ABS. Oh! So talagang, sabi ko, totoo ba to? Totoo ba ang nangyayari dito sa amin? Hindi ako makapaniwala. Yes, maniwala ka na. Maniwala ka na dahil totoo na talaga. Ikaw na si Ariana. Balikan ko lang tong Ariana. Kasi na-curious kami dun sa teaser. Actually, the first time I saw the teaser, akala ko ito siyang youth-oriented show na parang ikaw yung bida na about teens. Nagulat ako na fantaserya pala siya. Kasi nagkaroon na tayo ng Marina, nagkaroon tayo ng Agua Bendita, nagkaroon tayo ng Diyosa na nagiging isda din, tapos meron din tayo yung Mutya. Ano ang makakaiba ni Ariana sa lahat ng naging isda noon? Sobrang laki po ng pinakaiba niya kasi diba sila Mutya, nung pinanganak pa ng Serena na po. Okay. Ito naman po si Ariana, pinanganak siya, normal na tao. Hanggang sa dumating yung time na nilagyan siya ng sumpa na isa sa mga Serena. Na Yun yung si Desiree. Yun po si Tita Des. Tapos, hanggang sa dumating, yung nakatak na panahon sa kanya is 14 years old. Pagdating ng 14 years old, magkaka-tail na si Ariana. So,